Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya, kundi Siya ang unang nagmahal sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kabigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Wala! Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. Mahal ako ng Diyos, may malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Ulitin natin, tayo mahal ni Yahweh. Mahal ako ng Diyos, may malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Yes na yes, hallelujah! Noon pa man, ako'y iyong iniingatan. Noon pa man, ako'y iyong inaalagaan. Kay buti mo, kay husay mo, pag-ibig mo, lubos sa buhay ko. Siya nga kapatid, mahal ka ng Panginoong Yesus. May malasakit sa iyo ang ating Diyos. Amen. Kailanman di Kanya iiwan, kailanman di Kanya pababayaan. Mahal ka ng Diyos. Noon pa man, ika'y Kanyang iniingatan. Noon pa man, ika'y Kanyang inaalagaan. Ika'y Kanyang inaalagaan. Kay buti niya, kay husay niya, pag-ibig niya, pag-ibig niya'y lubos sa buhay mo. Mahal ako ng Diyos. Ako ng Diyos. Amen. May malasakit sa akin ang aking Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Kailanman di ako iiwan, kailanman di ako pababayaan. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Di magbabago, laman ng puso't isip ko. Di magbabago, itong damdamin ko sa'yo sa gitna man ng alon.
sa'yo. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Ako'y pinalaya, ngalan mo'y madakila, kaligtasan nakamtan, sa biyaya mo't habag. Kailan may iniiwan, di pinabayaan man, pag-asa ko'y ikaw lamang, tapat ka ng tunay. Pag-ibig mo ay walang hangganan, ang siyang sumakop sa aking buhay, at nang manalig sa'yo, O Jesus, naging anak mong minamahal. Ako'y sa iyo, ika'y sa akin, buhay ko'y langit-langit. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagparang lubos, wala nang pipigil pa sa paglilingkod ko sa iyo. Ako'y nalaya, ngalan mo'y madakila, kaligtasan nakamtan, sa biyaya mo't habag. Kailan may iniiwan, pinabayaan man, pag-asa ko'y ikaw lamang, tapat kang ang tunay. Pag-ibig mo ay walang hangganan, ang siyang sumakop sa aking buhay, at nang manalig sa'yo, O Jesus, naging anak mong minamahal.
kailan may di nabaliw. Wala nang papantay, wala nang papantay. Ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagpalang lubos. Wala nang pipigil pa. Sa paglilingkod ko ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagpalang lubos. Wala nang pipigil pa. Sa paglilingkod ko sa iyo. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Oh, hallelujah. So, magandang hapon po sa inyong mga kaabangers. Magandang hapon po sa napakagandang plano ng Panginoong Jesus para sa atin. Kaya tunay po na ang Panginoon, sabi niya sa 2 Chronicles chapter 16, verse 9, that the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of them whose heart is perfect towards him. Naghahanap talaga ang Diyos, ang kanyang paningin ay nakatuon doon, no, talagang to and fro, no, throughout the whole earth, nakatuon, nakatingin ang Panginoon na para ipakilala niya ang kanyang sarili, no, to show strong on behalf of them, no, whose heart is perfect towards men, na ang puso ay nakatuon sa kanya lamang, ang puso ay kanyang-kanya lamang. Kaya nga mga kapatid, kung iyong mababantayan, binigyan tayo ng seed sa oras na ito. Kaya let's talk about the seed of life. Binigyan tayo ng seed, mga kapatid, no, to the sower, no. Binigay niya ang seed doon sa mga magtatanim because He wants to empower and prosper us. He knows, alam niya ang iyong kakayanan at alam niya ang seed ng kakayanan ng seed na yan. Kaya tinatawag the mighty prevailing seed, sabi ng Acts 19 verse 20. Yan ang mighty prevailing seed, sabi ng Acts 19:20, na the word of the Lord grow mightily, no, grow powerfully and prevailing. Kaya nga, sabi nga sa Psalms 35 verse 27, no, let the Lord be magnified. No, ang Panginoon ay talagang luwalatiin sapagkat natutuwa siya, ikinatutuwa niya ang pag-ani o ang pagsagana ng kanyang mga pinili. Mga kapatid, kagalakan ng Diyos na ikaw ay sumagana. Kagalakan ng Panginoon, kaya sinasabi niya sa 3 John 2 na ang sabi niya, ito ang prayer ni Gaius, beloved, I pray that in all respects, you may prosper and be good health, just as your soul prosper. Kung paanong pinagpala ang iyong kaluluwa, mga kapatid, just as your soul prosper, ang kasaganaan ng iyong soul, kasaganaan ng iyong pagkataong panloob, diyan nakasalalay o diyan nakabase ang kasaganaan mo sa labas.
So, ibig sabihin, ang kasaganaan ay nagsisimula sa loob. Kasi yung seed na yan ay nilagay sa iyong pagkataong panloob. Yung seed of light na yan, yung binhi na yan, na walang iba kundi ang unang binhi, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang binhi ng Diyos Ama na nasa langit. No? Yan ang sinasabi ng Genesis 3:15. Yan nung binhi ng Ama sa langit na kung saan in-express yan sa buhay ni Abraham hanggang sa maipanganak yung anak ni Abraham na tinatawag na sa lahat ng bansa, all the families of the earth will be blessed, shall be blessed through you. Yung sinasabi ng Genesis 12, all the families of the earth shall be blessed through you. Ano po ito? Dahil meron pong pangako. Yun yung pangako na magkakaroon ng seed na tinatawag na seed of Abraham. Na sinasabi ng Bible na noon pa, ito yung seed na nagkatawang tao. Ito yung salita na nagkatawang tao. Sabi ng John chapter 1 verse 14, na salita na nagkatawang tao, puno ng kaluwalhatian, puno ng katotohanan, at puno ng grasya. Full of grace, full of glory, full of truth. Wow, hallelujah. Hallelujah. Kapag ating naintindihan yan, mga kapatid, mga anak ng Diyos, pag naunawaan natin yan sa ating mga kanya-kanyang sarili, wala po talagang mahirap. Wala din po talagang hihirap. Kasi pangako niya yan sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, na bibigyan ko kayo ng lakas upang managana kayo. Upang lakas, di nyo ba alam, yung seed na yan, ay ang lakas yan ng Diyos na nasa sayo, kasi tayo ay mga mahihina pa. Sabi ng Romans 5, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo'y mahihina. Hindi nung tayo ay malakas. Tayo'y mahihina. Ipinadama yan, yung pag-ibig niya, nung tayo'y makasalanan pa. Hindi yung tayong matuwid. Kaya yung seed na yan ay naging prevailing, naging mighty, and powerful seed. Kaya yung seed of light na yan, sabi ng 1 Peter chapter 1:23, ipinanganak tayo born again tayo from the incorruptible seed. Amen po ba doon? Ipinanganak tayo muli from incorruptible seed. Galing po sa isang binhi na wala pong corruption, wala pong bahidungis. Amen po ba? Kaya mga kapatid, to be holy is to be like Him. Hallelujah, sabi ng Hebrews 7:26. Ang pagiging banal ay pagiging katulad niya na blameless. Kaya nga po yung seed incorruptible. Kaya nasa sayo ang potential ng lahat-lahat ng pananagana. Nasa sayo yan. Hindi papayag ang Diyos na lagi kang kawawa sa gilid. Hindi papayag ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang tanong ngayon dito, may puwang ba ang Diyos sa puso mo? No? May puwang ba ang Panginoon sa puso mo? Naalala mo ba na ang Panginoon gusto niyang ipanganak ang buhay niya sa buhay mo? Kasi yung una nating kapanganakan ay kapanganakan ng pagiging makasalanan. Tayo ay mga nadimlan at walang pag-asa. At tayo ay naging anak ng mga anak ng swail. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1-3. Tayo ay sons of disobedience. Tayo ay anak ng swail. Kaya nga ngayon ang Panginoon nagkatawang tao upang ipanganak siya sa buhay mo at sa buhay ko. At nang ipanganak siya mga kapatid, nang siya ay nasa sinapupunan pa lang ng nanay niya, sabi ng Luke chapter 2 verse 7, alam niyo po ba sa history na yan, wala pong nakapansin sa kanya at wala po silang lugar na mapagtuluyan.
Kasi lahat ng mga tuluyan nung time na yon ay punong-puno. Lahat ng tuluyan na yon ay punong-puno. Kasi panahon yon ng isang napakalaking piyesta. At may laking celebration ng time na yon. Wala pong matuluyan ang anak ng Diyos. Kaya ang natuluyan nila ay tinatawag na sabsaban. Kasi walang room. Walang room na papaglagyan. Kaya ito yung aking tanong sa iyo. May malaki bang puwang ang Panginoon sa puso mo? May room ba siya diyan sa puso mo? Ito yung tinatawag na ang Panginoon. Gusto niyang ikaw ay kanyang panahanan. Kaya sabi niya, God tabernacle us. God with us. Talagang ang Diyos gustong manahan sa iyo. Gustong manirahan sa iyo. Walang nagpatuloy. Kasi walang matuluyan. Ang lahat ay abalang-abala sa kanilang mga programa. So napansin niyo po ba yan sa Luke chapter 2 verse 7? Yung matinding event na yon in the history na walang nakapansin, wala pong makapansin, at wala po silang ibang mapili kundi mapunta na lang sa isang napakabahong Nazareth. Napakabahong lugar ng mga shepherds. Kaya nga mga kapatid, kung iyong mababantayan, ang Panginoong naghahanap ng room na kanyang matutuluyan. At ang room na yan, walang iba, kundi ang puso mo. Na ito yung pinaka-seed of life na ang mundo ay mapipreserve sa katuwiran ng Diyos. Kasi ang sanlibutan ay puno ito ng kasalanan at patungo na ito sa kapahamakan. Kaya kailangang magkatawang tao siya upang tubusin tayo sa ating miserableng kalagayan. Ganyan ang ating hitsura, kapatid. Wala pong pera na pwedeng ipantapal sa kalagayan na yan. Kaya nga sabi ng Matthew 16, verse 24 to the following, what shall a profit a man if he gains the whole world and lose his soul? Ano nga ang mapapala ng tao? Mapasa kanya man ang buong titulo ng buong Pilipinas kung ang nakataya ay kapahamakan ng kanyang kaluluwa. Kung mapupulfit naman ang kanyang kaluluwa. Kaya para hindi mapunta sa pagkabulok ang lahat bago mapunta sa pagkabulok at walang pagkasilbi. Kaya si Kristo ay nagkatawang tao, naghahanap ng lugar sa puso mo. Kaya nga mga kapatid, naintindihan ko ang iyong mga pressure. Naintindihan ko ang iyong mga problema. Naintindihan ko ang iyong mga takot. Naintindihan ko ang demands ng demands of life. And everybody was all crowded by worries. Kaya minsan, parang panakip butas na lamang. Minsan pampalubag loob na lamang. Oh, may time ako sa Lord ngayon kasi may problema ako. Saka na lang may room ang Panginoon pag may problema. Pero sa panahon ng may kasaganaan, panahon ng kasiyahan, panahon ng kanilang pagsasaya, may panahon kaya, may room pa kayang natira si Lord? Sabi mo sa akin, Pastor Dong, wag kang mag-judge. Hindi ako nag-judge. Nagkukwento lang ho ako. Bakit ka ba tinatamaan? Nagkukwento lang ako. Nag-iistorya lang ho ako sa iyo. Kung mayroon pa talaga siyang room sa iyo, hindi ko sinasabing wala siyang room sa buhay mo. Nagtatanong lang ho. Oo. Nagtatanong lang ho kung may room ba siya sa buhay mo. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga ito. Dito, mapapansin mo sa Bible,
pag-usapan natin ito sa Bible, kung iyong mababantayan, ang Panginoon ay meron po siyang parable, meron po siyang tawag niyan ay talinghaga tungkol sa magsasaka at sa magtatanim, no? Yung magsasaka, farmer and the sower, o farmer or sower, no? Kaya nga kung paano din natin tinanggap ang ebanghelyo ng Panginoon, paano ba natin tinanggap ito? Kasi itong istorya na to, ito yung istorya na parang ito yung mystery ng Kingdom of Heaven. Ito yung parable ng kaharian ng langit na sinasabi niya sa Matthew 13 verse 11, "To you it has been granted to know the mysteries of the Kingdom of Heaven." Pero mayroong kama, "But to them it has not been granted." But to them it has not been granted. Pero to you, it has been granted to know the mysteries of the Kingdom of Heaven. Kaya nga po, dahil ito ay sa iyo ipinahayag, ikaw ngayong nasa DLS, kaabangers, nandiyan ka, nakikinig at inaabot ng tinig na ito, isa ka sa sinasabihan ng Panginoon. Siya ay nagsasabi sa iyo, to you, it has been granted to know the mysteries of the Kingdom of Heaven. Pero yung wala dito, to them, it has not been granted. Meron pong mga iilan, hindi po ito ipinahayag ng Diyos, pero sa iyo ipinahayag. Pero ang sunod kong tanong, may room ba siya sa iyo as recipient? May room ba siya sa iyo? It's a matter of choice. Kaya it's your choice. It's your decision to make room for God, to give room for God. It's your decision. Especially na meron pong pandemic ngayon, especially na may mga problema ngayon, especially na may mga challenges ngayon, especially na may ganitong kalagayan ngayon na pressure. Ito yung very talagang crucial na dito mo ngayon malalaman kung saan nakakiling ang puso mo. Kung meron ba siyang mataas na puwang sa puso mo. It's your choice. It's your decision. Nasa sayo ngayon ang iyong desisyon. Kaya kung ako'y ikaw, kung nasa sayo yan, ang desisyon na yan, mga kapatid, right now, nagtatanong siya sa iyo, meron ba siyang mataas na space diyan sa buhay mo? Diyan sa puso mo? May mataas ba siya na space ngayon diyan? Yan ang tanong diyan. Kaya nga, kung ikaw man ay natatakot, mga kapatid, si Haring David din naman natatakot. Sa Psalms 56 verse 3, na ang sabi niya, when I am afraid, I will put my trust in you. Ito yung time na ang mga Israelita ay inuuyam-uyam ng Gulayat na yan. Isang paslit, isang batang 17 years old. Walang kamuang-muang nagdala lang ng pagkain. Pagkat ang batang ito ay pawang tagapag-alaga lang ng mga tupa. Siya ay nag-aalaga ng tupa po, hindi po mga tupakin. Tupa po ang mga alaga niya. Kaya nga po mga kapatid, isang araw, sabi ng ama, puntahan mo ang iyong mga kapatid. Dalahan mo siya ng pagkain. Itong ama talaga, parang nagkataon talaga na ginamit ang kalam ng tiyan at nag-aalala sa mga anak kung may pagkain doon sa mga sundalo ang anak kay King Saul. Yung pala 3 days na inuuyam-uyam ang bayan ng Diyos. Inuuyam-uyam ang bansang Israel. Inuuyam-uyam ng Gulayat na to for 3 days and 3 nights. Mga kapatid, itong si David na naghatid lang ng pagkain. Hallelujah. Talagang umarangkada ang puso.
Pero ang sabi niya rito, akala natin wala siyang takot. Natakot din naman siya. Kaya sabi niya sa verse 3 ng Psalms 56, when I am afraid, anong gulayat ang ating kinakarap ngayon? Di ba ito yung pandemic? Pero sa gitna ng pandemic ngayon, ano ba ang pangako ng Diyos sa iyo? Ano ba ang sinasabi ng mga salita niya sa iyo at sa akin ngayon? Ano ba ang binabanggit niya sa iyo? Kaya nga mga kapatid, pag naunawaan natin yan, I will put my trust in you. Sabi ni Haring David. Sabi niya, di pa siya hari noon. 17 years old pa lamang siya. Lalaban na siya sa siya ay masasabing, di naman sanay sa espada. Sinabi pa nga ni Saul, oh, ito, isuot mo tong aking baluti. Isuot mo tong aking helmet. Isuot mo to, isuot mo to. Ipinasusuot yung kasuotan ni King Saul. Alam mo ba, isinuot niya. Sabi niya, bigat na bigat ako dito. Di pa ako nakaharap sa Goliath na yan. Patay na ako. Hinubad niya. Grabe yun. Kaya nga, kapatid, huwag kang magsusuot ng hindi naman sa iyo. Huwag kang gagaya-gaya, hindi naman sa iyo. Wala kang original. Ha? Huwag kang gagaya-gaya. Sa kakagaya mo, nayari ka tuloy. Hanapin mo naman yung potential na meron ka. Hanapin mo, diskubrihin mo yan. Oo, may gulayat. Oo, may gulayat na kalaban, may pressure, ano pa, may problema, ano pa, may problem, may conflicts, may fear, may yung demands of life, no? Yung demands sa buhay, may hinahanap ka sa buhay, no? Alam nyo po, isa lang ang demand na kailangan mapuno ang ating sarili. Walang iba kundi mapuspos ka ng kapuspusan ng Diyos. Mapuspos ka sa buhay ni Kristo Jesus. Kasi yan lang po ang talagang atin pong pwedeng maasahan, masulingan, at may katiyakan na nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Oh, hallelujah! Kaya nga po, si Haring David, sabi niya, kasi ang kaaway, di ba? Sabi niya sa verse 4, in God whose word I praise. Sabi sa verse 4 ng Psalms 56, verse 3 to 4, in God whose word I praise. Sa Diyos na kanyang mga salita na aking niluluwalhati, na aking pinapayagan, na aking pinibigyan ng mataas na dahilan, mataas na paniniwala at mataas na pagkilala. Sabi niya, in God I have put my trust. And I shall not be afraid. What can mere man do to me? What can mere man do to me? Ano ang magagawa na kung tao naman rin lang yan? Anong magagawa yan sa akin? Kapag man-pleaser pala tayo, yan ang problema natin. Pero sabi niya, in God I put my trust. In God whose word, in God, sa mga salita niya, sa Diyos at sa mga salita niya, sa Diyos sa mga salita niya, ay akin itong pinapayagan, ni binibigyan ng mataas na diin, binibigyan ng mataas na puwang. This is what room that I am talking about. Binibigyan mo ng room sa buhay mo. Kaya nga po mga kapatid, mayroong space sa puso mo na ang space na yan, dyan sa puso mo, you must have that space in your heart that only God own it and nobody can take it. Na wala pwedeng magmay-ari yan because that space belongs only to God, nothing but to God, nothing but of God. That space belongs to Him exclusively. And anything you put in that space of your heart is your idol. Ano mang bagay na inilalagay mo sa puso niyan na nagiging katunggali ng Diyos diyan sa puso mo, sa puwang, sa room na yan,
Yan ay tinatawag ng Diyos na Diyos-Diyosan. Alam mo, ang Diyos-Diyosan can be anything. Ano po yung Diyos-Diyosan can be anything? Ito po yung Diyos-Diyosan ay yung bibigyan mo siya ng mataas na panahon kaysa bigyan mo ng mataas na panahon ang salita ng Diyos. Yung bigyan mo ng mataas na panahon ang mga bagay-bagay na may hangganan. Ang mga bagay na walang kwenta, mga bagay na walang hininga, na minsan mas matimbang pa ang bagay na walang hininga. Yung created ay ating pinaunlakan. Yung created ay ating binigyan ng mataas na diin kaysa creator. Oh my friend, mga ka-DLS, kung ikaw ay nakikinig sa oras na ito po yung kaharian ngayon, ay hindi po ito ipinaalam sa iba. Ngunit ngayon, it has been, sabi niya, it has been granted to know the mysteries to you. No, to you, it has been granted to know the mysteries of the kingdom of God. Sabi ng Matthew 13 verse 11. The kingdom of heaven. Sa Matthew, ang tawag kasi niya kingdom of heaven eh. Sa Mark at saka sa Luke, ang tawag niya the kingdom of God. Kaya makikita niyo po mga kapatid, mapapansin niyo po na kailangan nating malaman, maintindihan ito. Maunawaan ito kasi meron tinatawag na ground. Maintindihan natin kasi yung spirit na yan, yung puso na yan, yung room na yan sa puso natin, yan ay ating dapat maintindihan. Yan po yung room which is the ground. The ground which is the kind of place where God is so interested to dwell with. No, to dwell in. Mga kapatid, to dwell. Kaya nga po, mga kapatid, itong bagong revelation na ito ay meron pong dapat na dalawa nating makita. Ma-picture natin ito. Itong modern day na ito, na itong kingdom of God na ito, sa ating panahon, ay isa pong kingdom na mixture of good and bad. Kasama na dyan yung mga mananampalataya na puro salita lang. Puro salita lang. Mananampalataya ang tawag niya na professing believer. At meron ding mga genuine believers. Ano ang professing believer? Ito yung mga unbelieving believer. Ito yung nakarinig pero mga taong ayaw magtiwala sa kanilang narinig. Ano ang mga genuine believer? Ito talaga, they are willing. No? They are willing to do whatever it takes. Iyan ang genuine believer. Kahit buhay pa nila ang puhunan, they are ready, they are risk taker. Handa silang mamatay para lang sa kanilang paniniwala. Parang si Misak, Sadrak at Abednego yan, na kahit mahulog sila doon sa pugon na 7 times ang init, di pa rin sila yuyuko kasi walang ibang space na nilagay sa puso nila, kundi yung space na yon ay sa Diyos lang, exclusively owned by Him. Oh, what a mighty God. No? Itong mga kapatid, ito rin namang mga tao, may pangalawang klaseng tao, ito yung mga taong may false doctrine. May iba naman, may itong totoong doktrina, may totoong pamantayan sa buhay. Itong kingdom na ito sa ating panahon, no? Ito yung kingdom sa ating panahon ng Christianity, ng mga mananampalataya, na ito'y binubuo ng mga professing na mga mananampalataya at genuine na mananampalataya, mga mananampalataya na may false doctrine at may totoo ring doktrina na pamantayan. May mga mananampalataya na dala ay false ritual at meron ding true ritual. May genuine na ritual. Ito naman ang mga ibang mananampalataya na mga hipokritong sumasamba sa Diyos. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 7,
na mga formang pangkabanalan lang, mga hipokritong mananamba, at meron ding genuine na mananamba sa Panginoon. Mga kapatid, yan ang kaharian sa ating panahon. Yan yung panahon ngayon na naghalo-halo. Di na ngayon malaman kung sino ang totoo. Kaya nga sinasabi ng Hebrew chapter 5 na kailangan lumago na tayo. You ought to be teachers. You ought to be. Na kailangan sa verse 12, Hebrew 5:12, na kailangan lumago. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na kailangan lumago. Salita ng Diyos ay nagsasabing kailangan ka mag-upgrade para hindi ka magiging tangay-sunod. Tangay-sunod sa magaganda lang na hindi naman eksakto. Hindi ka matatangay sa magaganda lang. Mga kapatid, ang maging maganda isang bagay. Pero ang tanong, eksakto ba? Kaya maraming mga tao, maganda lang ang napasukan. Ang tanong, eksakto ba? According to what God said. Kaya napakahalaga na maintindihan natin doing God's work must be done in His ways. Must be done in His way. Ang paggawa sa gawain ng Diyos ay gagawin natin sa paraan ng Diyos. Ang magkaroon ng gawain ng Diyos isang bagay. Ang sabihin natin, simbahan ito ng Diyos, simbahan ito ng Diyos, isang bagay. E tanungin natin sa Diyos, sa Kanya kaya, masasabi niya yung simbahan niya kaya yan? Yan po yung tanong dyan. Kung sa Kanya kaya, simbahan niya kaya yan? Yung sa Genesis 11, at sa Genesis, di ba? 11, yung nagtayo sila ng Tower of Babel. Alam niyo po bang naitayo yun sa napaka-religious na paraan na gusto nilang abutin ang langit? Oh, may masama bang abutin ang langit? Itayo yun para maabot ang langit, abutin ang Diyos na nasa langit. Wala namang masama doon So, ibig sabihin, na itayo ang Tower of Babel out of good intention. Out of good and out of a sincere heart. Pero sa context ng Diyos, tama ba? Eksakto ba? Kaya bumaba ang Diyos, nilito sila. Kasi it's not about reaching out heaven. It is not about reaching out God. But rather, the accurate one, it's all about God reaching us. Kaya po yan po yung false ritual. Ang true ritual, ang true na paniniwala na gawain, ay yung Diyos nag-abot sa atin. Kaya nga po hindi tayo ang unang umibig sa Kanya. Siya ang unang umibig sa atin. Kaya ang tanong nga kung hindi dumating si Kristo Jesus sa ating panahon, ano kaya itsura nating lahat? Kaya nga mga kapatid, kalooban niya ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Hinahanap niya ang tamang room sa puso mo. May room ba siya sa buhay mo? May mataas ba siya na puwang sa puso mo na yung space na yan sa puso mo only exclusively belongs to Him? Nothing but to Him alone? Kasi may space sa asawa mo, may space sa mga anak mo, at yung space sa puso mo, sa asawa mo, ay hindi pwede mong ibigay yung space na yan sa anak mo. May space din sa puso mo ang anak mo, na yung space na yan na hindi mo pwedeng ibigay din sa asawa mo. E di lalo na sa Diyos. May space ba siya dyan sa puso mo? May room ba siya dyan sa puso mo? Na yung room na yan ay exclusively belongs to Him, nothing but to Him, nothing but for Him, nothing but all of Him. Wow! Grabe po mga kapatid. Kaya nga sa Bible po,
may mapapansin po natin na may mga tao, mga professing belief. Professing belief, itong paniniwala ko, pero hanggang salita lang. Nakikita mo ba sa gawa? At meron din mga tao, may totoo talaga, ganito ang kanilang paniniwala. At nakikita sa gawa, sabi ng 2 Corinthians 3:2, na mga salita na yun, di lang nakaukit sa tabletang bato, kundi nakaukit sa puso ng tao at nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Sila ang naging living proof of the gospel. Sila ang naging living proof of their theology. Sila ang naging living proof ng kanilang sinasabi. Oh, mga kapatid, ito ang kailangan ng bawat individual. Kailangan ng bansa. Kailangan ng isang pamilya. Kaya nga mayroong tinatawag na sower and the seed. Sower and the seed, sabi ng Luke chapter 8, verse 4 to 8. And verse 9 to 15. Yan po yan, sower and the seed. Sabi doon, when the large crowd was coming together, and those from the various cities were journeying to Him, kasamang lumalakad sa ating Panginoon. At habang sila'y lumalakad, habang sa daan, nagsikwento sila tungkol sa magtatanim, tungkol sa magsasaka, at tungkol sa kanyang mga binhi na kanyang tinatanim. At makikita nyo po na mayroon pong nahulog sa tabi ng daan. No? Nahulog sa tabi ng daan. And it was trampled underfoot, and the birds of the air ate it up. No? At ang other seed, sa verse 6, other seed fell on the rocky soil, and as soon as it grew up, it withered away. Hallelujah. Oh, praise be the name of Jesus. Kung makikita nyo po, mga kapatid, ang Panginoon talaga, naghahanap po talaga ng mga tamang tao. Naghahanap po talaga siya ng mga mananampalataya na ang kanilang puso ay sa Panginoon lamang. Naghahanap po talaga sila na siya ng mananampalataya. And it withered away, sabi ng Luke chapter 8, verse 6, no, yung nahulog sa rocky soil, and as soon as it grow up, it withered away because it had no moisture. And other seed fell among the thorns, doon sa mga katinikan. And the thorns grow up with it and shock it out. Natukika, natabunan, kasi nagsilakihan ang mga matinik na mga tanim. Kaya hindi po ito lumaki. Sa verse 8, other seed fell into the good soil, nahulog sa napakagandang lupa and grow up and produce a crop, nagbunga ng 100 times as great. 100 times as great. Kaya ang challenge dito ay nasa verse 9, he who has ears to hear, let him hear. Ang na mayroong pandinig ay makinig. Hallelujah. Kaya yung mga may pandinig, makinig, mga kapatid. Kaya sinasabi niya rito sa ating pong mga pinagninilayan ng mga salita, mapapansin po natin ang Panginoon, naghahanap po talaga. Kaya sabi niya sa verse 9 na ang mga may pandinig ay makinig. Amen po ba? Kaya po, yung una, nakikita natin, yung the sower and the seed, kaya nagsama-sama sa kaharian, the kingdom of heaven, halo-halo sa ating panahon. Ito yung ating panahon ngayon. Meron tinatawag na the wheat and the tares. Naalala niyo po, ang trigo at ang dawag sa Matthew 13, 25, 26, and 30, sabay nagsilaki at halos magkamuka.
magkamukha sa talagang dahon ng trigo, magkamukha din sa dahon ng dawag. Kaya hindi mabunot-bunot. Kasi pag bunutin, madadamay. Madadamay ang trigo, mga kapatid. Pag binunot, madadamay ang trigo. Kaya nga po, ito po yung halo-halong lumaki, pare-parehong lumaki. Andito sa earth yan. Nakikinabang sa sikat ng araw. Nakikinabang ang mabuti at masama sa sikat ng araw. Nakikinabang sa ihip ng hangin ang mabuti at masama. Sabay-sabay po yan. Nakikinabang sa dilig ng ulan ang mabuti at masama. Yan po yan, modern time natin. Nagsama-sama po yan. Kaya meron pong tinatawag na mustard seed and the leaven. Mustard seed, yung maliit na binhi na yon. Sabi ng Luke 13 verse 18 to 19. Kaya nga po mga kapatid, yan po ay halo-halo. Halo-halo, kaya halo-halo together. Nagsisimba pare-pareho ang mga to. Tanungin mo, kung nagsisimba, yes naman. Meron ding hindi. Basta mabait ako. Basta nasa isip ko ang Diyos. Ang laki naman ang isip mo. Alam mo, ako ang nasa isip ng Diyos. Kaya nga po, ako ang nasa isip ng Diyos. Kasi ang Diyos, Ama ko, ay nasa langit. Kaya ang bubong ko, hindi yero. Ang kesame ko, hindi plywood. Ang bubong ko ay langit at ang kesame ko ay ulap. Ang laki nun. Ang lawak nun. Kasi ang Ama ko ay nasa langit. At ako ang nasa isip niya. Hindi siya bunga ng imahinasyon ko, kundi ako ang bunga ng imahinasyon niya. Kaya yung creativity napakalawak sa buhay ng tao pag ganyan ang pamantayan mo. Huwag mo lang gayahin to na hindi mo, para lang sa iyo, i-fertilize mo ang sarili mong interest. Aani ka rin naman, pero minsan lang ang ani, pero nasaan ang aning nagtatagal. Kaya gaya-gaya ka lang. At pagaya mo, ay talaga naman. Kaya sinasabi nga ng lamentation yan eh. Yung pinagbubuti mo yung hindi iyo eh. Oh. Kaya matindi yan eh. Pinagbubuti mo yung hindi iyo. Alam mo, bahanapin mo talaga yung iyo. Kung tagalangit ang Ama mo, nasa sayo ang creativity. Nasa sayo kasi yung space na yan, hindi papayag ang Diyos na hindi niya ilagay sayo ang capacity to create. Kasi nilalang ka according to His image. According to His likeness. You have that spirit from within you that could search even the depths of God. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Proverbs 20:27. Ang spirit mo can see at nasa sayo ang creativity. Kaya nga, your spirit is the candle of the Lord. Ang spirit mo maliwanag yan, para yung lampara, sabi ng Bible. Sa ibang version ay kandila na nasindihan yan ng liwanag. Kaya yung spirit mo ay lumalakad sa liwanag yan. Kaya po, mga kapatid, papansinin mo, kung papapansin mo na yan yung unang picture, yan yung unang larawan na sama-sama. Pangalawang larawan na meron tayo sa sanlibutan ito, ito yung larawan na si Jesus ang pinakamataas, mataas na puwang, siya ang binigyan mo ng with a high value. Siya yung binigyan mo ng highest authority. Kaya nga naparito siya upang tubusin tayo. At hindi ginto pilak ang pinantubos sa iyo, kundi buhay niya mismo. At ngayong tinubos ka niya, ibinigay na sa iyo
ang kingdom. Ibinigay sa iyo ang kapahamalaan. Let them rule. Let them multiply. Subdue it. Yan ang ating topic kahapon. Tinanggap mo ang bagong revelation ng Panginoon. Tinanggap mo ang enlightenment. Tinanggap mo ang enlightenment. Sabi ng Ephesians 1:18. Tinanggap mo ang stewardship na yan. Sabi ng Ephesians 3:2. That grace or stewardship has been given to me and you for them. Ibinigay yan sa atin para sa kanila. Para mabuhay ang iba. Upang buhayin mo ang nakapaligid ng mga tao sa iyo. Pag lumabas ka sa cycle na yan, diyan maraming dahilan kung bakit ang Diyos tumigil sa buhay mo. Kasama mo pa rin ang Diyos, pero tumigil na siya sa pagbunga. Nanatili ka rin, namunga ka rin naman once, pero yung manatili ang bunga nawala. Yung consistency nawala. Kaya marami noon, mayayaman, tingnan mo ngayon, sila na ang matinding mahirap. Pansin mo yan? O, gusto mong maging ganyan? Nako, di ko may pangakong matapos ko to ngayon. Kaya nga makikita mo mga kapatid na yung trabaho na yan nilagay sa buhay mo right after na naligtas ka, right after nang tinubos ka, right after nang ikaw ay binigyan niya ng gift of righteousness, binigyan ka niya ng gift of righteousness at binigyan ka ng rights na yan na maging anak niya. Pero yung pagiging anak mo ay bata pa, kaya kailangan kang lumago dahil ikaw ay baby. Kailangan yung spirit mo ay lumago. Kailangan yung capacity mo ay lumago. Kaya binigyan ka niya ng capacity to create. Kaya sabi ng Galatians chapter 4 verse 1 and 2, you are under tutor. You are under teachers. Kasi ang isang anak, bagamat siya'y tagapagmana, hindi siya malayo sa isang slave. Rights ng isang slave. Kaya kailangan inilagay siya sa ilalim ng teacher, sa ilalim ng mentor, at inilagay siya sa ilalim ng ama na kailangan niyang magpakaanak para matindi siyang magiging taga-alin, taga-trabaho, magiging katimbang sa pagtrabaho sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung bata ka, paano kanya pagkakatiwalaan? Ikaw ba, ama? Dito sa lupa. Ikaw ba ay magbibigay ng isang sakong bigas para buhatin ang 10 taong gulang mong anak? Di ba hindi mo gagawin yun? Kasi alam mong mababali ang kanyang spinal cord dahil di niya kaya yan. So kung ikaw, ama, dito sa lupa ay makagagawa ng mabuting bagay sa inyong mga anak, sino pa kaya ang inyong ama na nasa langit, hindi niya gawin yan sa iyo? Kaya hindi po papayag ang Diyos na maging kawawa ka. Pero kailangan magbantay ka anong klaseng ground ka. Anong klaseng recipient ka? Pag sinabing ground means recipient, the status of heart. I promise bukas, o saan man, kailan man, o next week, di natin alam. Paano natin ituloy ito? Maghanda ka lang. Kaya may kita nyo po sa Isaiah 55 verse 6, ang sabi niya, seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. Sabi ng verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Iwanan mo na ang makitid mong diwa. Forsake. The wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Iwanan niya ng makitid na isip na yan.
Komplikadong isip na yan. Komplikadong diwa na yan. Komplikadong imagination na yan. Hindi ikaw, hindi resulta ng imagination mo ang Diyos. Ikaw ang resulta ng kanyang imagination. Ikaw ang nilalang ng Diyos, hindi ikaw ang may lalang sa Diyos. And let him return to the Lord. Sabi ng verse 7 ng Isaiah 55, and let him return to the Lord, and He will have compassion on him, upang ikaw ay kahabagan niya, and to our God, for He will abundantly pardon you. Talagang ay mayroon talagang kalayaan sa piling ng Diyos. Hallelujah. Talagang kahabagan ka ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, as recipient, makita natin to as recipient. Mapapansin nyo, as recipient sa Panginoon, recipient of His stewardship, sa kanyang ipagkakatiwala sa iyo, sa kanyang grasyang pinagkakatiwala sa iyo, na yung grace na yan has been given to me for you. Huwag tumigil sa apat na corner ng iyong sarili yan. Titiyakin ko sa iyo, kapag yung cycle na yan ay hindi mapuputol, kapag yung cycle na yan magpapatuloy sa buhay mo, na itatakwil mo ang pagiging makasarili, itatakwil mo ang pagiging sakim, itatakwil mo ang tinatawag na professing belief. Kundi maging genuine o real belief ang meron ka. Itatakwil mo yung false ritual na yan. At papayagan mo talaga ang totoong spiritual. Kaya nga ritual kasi walang spirit. Kapag may spirit, kaya tinawag na spiritual. Nandoon ang buhay. Kaya totoong ritual. Kaya tinatawag na real. Kaya nga po mga kapatid, sabi niya, ikaw ang responsible ngayon. No? Binigay na sa iyo ang kapamalaan, sabi ng Psalms 115, verse 16 to 17. Ibinigay sa iyo ang kapamalaan, kaya sinabi niya, you Peter, upon this rock I will build my church. Binigay talaga sa tao ang kapahamalaan. At para i-restore yung nawala na authority at kapahamalaan, binigay, sabi ng Luke chapter 10, binigay sa atin ang kapahamalaan. At doon sa Matthew 28, ang lahat ng kapahamalaan sa langit at sa lupa, ibinigay kay Kristo dahil nung siya'y nabuhay na mag-uli. Ngayon, ibinibigay sa iyo. Kaya the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Wow, thank you Lord for that blessing. Thank you Lord. Kaya nga dahil sa binigay na yan sa iyo, ikaw ngayon ang responsable niyan. Nasa iyong kamay yan. Mga kapatid, nasa kamay mo ang buhay na yan, nilagay na yan, kaya tinawag kang life-giving spirit. Nasa sayo ang spirito ng Panginoong Hesus. Christ in me, the hope of glory. Marami pong taong magkakaroon ng pag-asa dahil may lingkod na naging instrumento ng pag-asa. Maraming uunlad kasi may lingkod ng Diyos ang naging susi ng pag-unlad. Kaya nga po mga kapatid, sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 10, according to the grace of God which was given to me.
given to me like a wise master builder. Like a wise. Be wise. Maging matalino ka. Maging, ay nako, grabe, binigay sa'yo na to noon pa. O tingnan natin sa Bible. Tingnan natin to. Tingnan natin sa 1 King chapter 3. Verse 7 to the following. Tingnan natin to. Sabi ni King Solomon, "Now, O Lord my God, be like a wise master builder. Now, O Lord my God, you have made your servant king." Sino ang gumawang king kay Solomon? Diyos. Kapalit ng aking ama. In place of my father David. Yet I am but a little child. Ako po ay bubot. Ako po ay batang-bata pa lang. And I do not know to go out or come in. Napakahirap nito. Hari ka na, wala ka pang alam. Para rin si Jeremiah chapter 1 verse 6 and 7, di ba? Ako'y pawang bata lang din. Pero nung sabi ng Diyos, ako ang alam niyo po mga kapatid, sabi sa 1 Chronicles 29 verse 1, "And my son is young and inexperienced. The work is too great." Because the temple is not the temple for men. It's a temple of God. Kaya ang trabaho ay maselan at ang trabaho ay matindi. Ang gawain ay matindi dahil hindi ito gawain ng tao, kundi gawain ng Diyos sa piling ng tao. Oh, as a wise master builder. Whoo! Hallelujah! Grabe kapatid. Kaya as a wise, sabi ng 1 King chapter 3 verse 7, "I am a little child and I do not know how to go out or come in. Why the work is too great?" Because the temple is not the work of man. The temple is for God. The temple is not the temple of man. The temple is for God. Kaya sabi ni Solomon, "Your servant is in the midst of your people, which you have chosen." Ito yung seed of life na nilagay sa buhay ni Solomon, na galing sa buhay ng kanyang abang si David. Bakit ko alam? Sabi ng 1 Chronicles 28:19, "The Lord made me understand. The Lord put it into my heart in writing." Di ba seed of life yon? Di ba yun yung vision? Because vision is a seed. And that vision will carry you one day. Bubuhatin ka ng pangitain na yan. At ang pinakamahirap sa lahat ng mga tao, at wala nang higit pa sa pinakamahirap ng lahat ng mahirap, ay ang taong walang pangitain. Alam mo, ang mahirap hindi wala kang pera. Ang pinakamahirap sa lahat ng mahirap, ng lahat ng mahirap, ng mahirap, ng mahirap, ay ang wala kang pangitain. Kasi ang pangitain is a seed start. The Lord given it to me. Binigay yan sa'yo. Binigay ito sa akin. May nilagay sa buhay mo na napakatintinding potential sa buhay mo. Na ang lahat ng bansa ay magiging pagpapala ka.
Hallelujah. Alam mo ba, ang poverty, kapatid, hindi yung wala ka. Hindi yung wala ka. Hindi yung wala ka. Wala kang pera, wala kang pinag-aralan, hindi yan. Ang poverty, kapatid, is an absence of self-production. Bakit yung ating mahal na senator? Bakit sobrang yaman niya ngayon? May natapos ba yon? Pero may potential siya. Bawat kamao niya, ang milyon ang halaga. Si Senator Pacquiao, milyon ang halaga. Di ba seed of life yun? Ilan mga hospital ang napatayo niya? Ilan ang natulungan niya? Ilan ang yumaman dahil sa kanya? Ikaw yumaman ka sinarili mo. At minsan ka lang din nagbigay, tumulong, glory to yourself pa. Kaya yung potential na yan nilagay because that potential is not for men. That potential is glory to God. Is for the glory of God. Kaya sabi ni Solomon, your servant is in the midst of your people which you have chosen. And a great people who are too many to be numbered or counted. So anong panalangin ni Solomon? So give your servant. Ito ang potential na sinasabi ko. Pera ba agad? Hindi. Give your servant. Eskwelahan ba agad? Hindi rin. Give your servant an understanding heart. Ilan sa atin ngayon may mga pinag-aralan. Pero ang iksi ng pangunawa. Ang iksi ng pangunawa. Hindi talaga mali ba ang pinag-aralan? Hindi naman po. Ito yung ground. Ito yung isang klase ng ground ng puso, isang klaseng itsura ng puso. Give your servant an understanding heart to judge your people, to discern between good and evil. Alam niyo po ba, para mabasa mo ang masama at mabuti, di mo kailangan may mataas kang pinag-aralan, sobra. Sa sobra naman din ng taas ng pangangaral mo at pag pinag-aralan mo, di ka na rin ngayon maintindihan. Ang sarili mo, hindi mo na rin maintindihan. Kalat pa rin ang buhay mo kahit summa cum laude ka. Pero masama ba yun? Di naman na. Pero ang matindi yan, itsura ng buhay mo. Yun ang matindi. Maganda ba? Napaganda ba? Yumabang ka pa. Ay nako, Diyos ko. Ay, Panginoon ko. Kaya sabi ni Solomon, give your servant an understanding heart to judge your people, to discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? Doon niya nakitang katiwala lang talaga siya. Ito yung tinatawag kong wise master builder. Mga kapatid, kung gusto mong maging wise master builder, ituloy natin itong mensahe na to. The seed of life. The word is the vision, and the vision is the seed of God in your life. Because vision is more than picture. Vision is a message. And a message is the seed of God
in your life. And that seed, isang araw, pag nailibing yan sa tamang ground, lulutang ang buhay dyan. At titiyakin ko sa iyo, ang bunga niyan ay maging pagpapala sa mga bansa-bansa at maraming buhay na maaayos sa iyo. Dahil sa Kristong naporma sa buhay mo. Dahil sa Kristong nagkatawang tao sa buhay mo, na binigyan mo ng mataas na space at room sa puso mo. Yan ang dahilan kung bakit kang pinagpala ngayon. Huwag kang magpakasaya kung anong meron ka ngayon. Huwag kang matingga kung anong meron ka ngayon. Kundi maging conscious ka kung anong gagawin ng Panginoon sa tuwi-tuwi na ng buhay mo. Kasi ayaw ng Diyos na mamunga ka lang once. Gusto ng Diyos na maranasan mo ang bunga, the fruit that should remain. Bungang nananatili. Hindi bungang pansamantala. Hindi bunga ngayon, bukas di naman. Kundi bungang nananatili dahil sa Kristong binigyan mo ng mataas na puwang, binigyan mo ng mataas na lugar sa puso mo. At dahil dyan, inaangat kang kasama ni Kristo. Kaya nakakatawag tayo ng Ama, Ama ko. At bilang kaisa ni Kristo, ginawa kang tagapagmanang kasama niya. At ipiniradang kasama niya sa kanyang tagumpay. Sabi ng 1 Corinthians 15. Diba? Oh, hallelujah. Yan ang sinasabi niya sa 1 Corinthians 15. Kung di ako nagkamali sa verse 57. Diba? Kaya dito, maintindihan mo ngayon kung bakit ganun na lamang ang kailangan natin. But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Panalangin tayo. Oh, hallelujah. Oh yes, Lord Jesus. Oh, grabe ang pagkilos mo, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. O Panginoong Hesus, sa pag-ibig mo. Salamat sa mga salita mo, Panginoong Hesus. Salamat, salamat, salamat. O walang hanggang ikaw ay dapat purihin. Walang hanggang ikaw ay dapat sambahin. Oh yes, Lord. Hallelujah. Oh, purihin ka, Lord. Purihin ka. Luwalatiin ka, Panginoon. Oh yes, oh yes. Come to God. Binigay sa iyo yan. Hallelujah. Binigay sa iyo yan. According to the grace of God, which was given to me, as Paul said, as Apostle Paul said, the same thing, according to the grace of God, which was given to you right now, which was given to you right now, like a wise master builder. Just lay that foundation right now, and no other than foundation, except the foundation, which is Jesus Christ. No other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Thanks be to God. Right now, hallelujah, who give us the victory through our Lord Jesus Christ. That's why He said in His word,
in verse 58 of 1 Corinthians 15. My beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Yamang ang iyong pagod ay hindi ito mauuwi sa wala. Aanihin mo ito ng aanihin bukas. Yan ang sinasabi niya sa 1 Corinthians 15:58. Oh, hallelujah. Right now, in the name of Jesus, receive that potential right now. Receive that unrealized abilities. Now, God unfolding it to you. God is unfolding that to you right now. That vision right now. God is unfolding that vision in your life right now. And He is showing you right now the picture of your future. Oh God, show us right now the picture of our future. Lord, in the name of Jesus, all the glory belongs to you, Lord, sa pagpapala mo sa buhay ng mga kaabangers sa oras na ito. Salamat, Lord. Tanggapin niyo yan ngayon din sa pangalan ni Jesus. Tanggapin niyo yan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tanggapin niyo yan, that unfolding vision in your life right now. God is unfolding it right now so that you will be more victorious against all pressure, problems, and fears in Jesus' name. Oh, to God be the glory. To God be the glory. Amen. Oh Lord, thank you. Thank you for the fertile soil in Jesus' name. Amen. That fertile ground, thank you for giving that kind of heart in our spirit. Yes, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.